Ito mula kay PHTV, Chinese submarine no, na backup ng China Coast Guard hinanting daw mga kapatid ng US Navy sa Ayungin Shoal. Uy, alamin natin to mga kapatid at bigyan natin to ng reaction, commentary mga tol. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay PHTV. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa iba't ibang mga balita at pinag-uusapan ngayon mga kapatid. Partikular no, kapag may kinalaman to sa West Philippine Sea, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong inihintay na, panoorin na natin to mga tol. Chinese submarine. Iniulat na nakita umano ng mga tauhan ng sandatahang lakas Parang na edited nakaistasyon sa Bierpe Sierra Madre, Mababa pa yan isang dyan. Chinese submarine na umaaligid umano sa Ayungin Shoal, at sinabi na ilang beses na nila itong nakita sa nasabing lugar magmula pa noong nakaraang linggo. Hindi naman matukoy ng Armed Forces of the Philippines kung ano ang pinaplano ng submarine ng People's Liberation Army Navy sa Ayungin Shoal, pero binigyang diin nila na handa silang protektahan ang lugar dahil ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Sinabi din sa report na nakita ng mga sundalo ng sandatahang lakas isang Chinese Coast Guard vessel at isang warship ng Chinese Navy sa lugar, at para umanong binabantayan ng dalawang barko ang nasabing submarine. Ayon naman sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na agad umano silang magpapadala ng isang warship kasama ang ilang barko ng Philippine Coast Guard upang ma-verify ang presensya ng submarine ng China sa Ayungin Shoal. Iniulat ito matapos inanunsyo ang kauna-unahang joint military exercise ng ASEAN sa South China Sea, ayon sa isang tagapagsalita ng gobyerno ng Indonesia, at ito ang pinakabagong multilateral security drill na gagawin ng ASEAN sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon. Ginawa ang desisyon sa isang pagpupulong ng mga military commanders ng 10 miyembrong bansa ng Association of Southeast Asian Nations sa Indonesia, na kung saan ito ang mag-host sa nasabing pagsasanay sa North Natuna Sea, ang pinakatimog na karagatan ng South China Sea. Ang military chief ng Indonesia na si Admiral Yudo Margono ay nagbigay ng pahayag sa isang state-run news agency na Antara, at sinabi ng gagawing pagsasanay ay sisimulan ngayong, ngunit hindi kabilang sa mga pagsasanay ang combat operations training, at layo nitong palakasin ang centrality ng ASEAN. Alam nyo rito mga tol, sa ASEAN country, no? Ang dami niyan eh. Pero bukod tanging Pilipinas lang ang nababalita ngayon, no? Pati sa ibang mga bansa, di ba, sa mga international media, nababalitaan tayo mga tol. Bukod sa Taiwan, syempre yung Taiwan talagang inaangkin yan ng China eh. Kahit na 70 years na nilang inaangkin yan at wala pa rin silang magawa, nababalita yan mga tol, kasi lalong tumitindi ang tension ngayon dyan, Taiwan saka China. Pero sa ASEAN country, no, bukod tanging Pilipinas lang din talaga ang napag-iinitan ng China, kasi tayo lang yung bukod tanging bansa na kinakaya-kaya nila mga tol eh. Hindi nila kayang galawin o sindakin yung ibang mga bansa. Tayo lang ang nagagawa nila dyan mga tol. Nasanay din siguro sila no sa mga nagdaang gobyerno na hindi pumapalag sa kanila. Kaya eto no, patuloy nilang ipinapakita sa Pilipinas yung pagmamatigas nila. 2012 nung napasa kamay nila yung Scarborough, hindi na nila nilubayan yan at hindi na nila iniwan yan. Eto, biglang may pumasok na Marcos sa Pilipinas mga tol, at ayan, naririnig na naman natin yung girian dyan no, sa Scarborough mga tol.
Ngayon nasasaksihan natin kung gaano katitigas ang mga mukha nito mga inchik na 'to mga tol. Ang pagkakaisa ng mga miyembrong bansa ng Association of Southeast Asian Nations ay ilang taon nang nasubok dahil sa rivalry sa pagitan ng Estados Unidos at China dahil sa issue ng pag-aagawan sa South China Sea. Ayaw lang din siguro simulan ng US at wala pa silang sapat na grounds o sapat na basehan para anuhin tong China mga tol. Siguro naghihintay lang din sila kasi mga war freak din yung mga yan, mga Amerikano mga tol. Pero at least 'di ba, sila ngayon yung katuwang natin dito sa pagbabantay at pagpapatrolya dito sa West Philippine Sea. Magkamali lang ng move ang China at naapektuhan ng US mga tol. Malamang sa malamang yang bibigyan din ng ultimatum yung bansang yan. Ang mga miyembrong bansa ng ASEAN tulad ng Vietnam, Pilipinas, Brunei at Malaysia ay mayroong competing claim sa Beijing na kung saan patuloy na iginigiit ng gobyerno ng China ang kanilang malawak na pag-aangkin sa nasabing karagatan. Yeah. Itinutulak din ng mga miyembrong bansa ng ASEAN na makumpleto kaagad ay isang pinakahihintay na Maritime Code of Conduct kasama ang China dahil sa patuloy na nangyayaring insidente sa South China Sea. Pero wala tayong nababalitaan na ibang bansa no na hinaharas ng China o hindi lang natin nababalitaan pero hindi matunog no, hindi talaga kasi ang kadalasan mga tol kapag sila ang pumapasok sa karagatan ng iba, sila talaga pinapalayas talaga sila agad-agad mga tol. Wala silang palag. No, hindi sila makapalag. Dito lang talaga sila sa Pilipinas nagsisiga-sigaan. Pero tulad nga nung sinabi ko, ingat na ingat din yan sa galawan nila kaya tignan nyo pag may kasama tayong US sa patrol, distansya sila eh. Ayaw nilang mabigyan ng ng US eh. Isang bagsak. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nag-deploy umano ang US military na isang Patriot missile defense system sa Pag-asa Island upang magsagawa ng mga pagsasanay kasama ang sandatahang lakas ng Pilipinas at layo nitong protektahan ang nasabing isla laban sa mga fighter jets, missile at drone ng China. Nagpahayag ng pagkabahala ang Armed Forces of the Philippines dahil sa patuloy na ginagawang iligal na panghihimasok at surveillance ng People's Liberation Army sa nasabing isla gamit ang kanilang mga drone. Maraming beses na umanong namataan ng mga sundalo ng Pilipinas na nakaistasyon sa Pag-asa Island ang presensya ng mga Chinese drone at naniniwala sila na minomonitor ng mga Chinese ang mga ginagawa nilang aktibidad sa isla. Agad namang pumalag ang China sa ginawang aksyon ng Estados Unidos at Pilipinas at sinabi ng hakbang na ito ay lalo umanong magpapataas sa tensyon at iginiit na walang karapatan ang Amerika na makisawsaw sa isyu ng South China Sea. Sila nga walang karapatan pumasok dito sa West Philippine Sea tapos ngayon sila magsasabing walang karapatan. Unang-una wala silang karapatan na pagbawalan ng Pilipinas sa pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa, 'di ba? Wala silang karapatan doon. Pero nanghihimasok sila sa gobyerno natin, 'di ba? Magaling lang sila mamuni. Hindi nila nakikita yung sarili nilang ginagawa eh. Iniulat ito matapos sinabi na isang propesor ng University of the Philippines na si Roland Simbulan na dapat umanong matuto ang gobyerno ng Pilipinas mula sa Vietnam na kung saan napanatili nito ang pagiging neutral sa gitna ng girian sa pagitan ng Estados Unidos at China sa Indo-Pacific region. Hello! Neutral tayo pagdating dyan. No, nadadamay talaga tayo dahil inaangkin ng China yung West Philippine Sea. No? Hindi yan pag-aari ng Amerika na nakikisali lang tayo. Neutral tayo dyan mga tol. Wala tayong pakialam sa girian nilang dalawa. Amerika at China, kung meron silang rivalry, wala tayong pakialam doon. Kaya tayo ngayon nagsasalita at kaya tayo ngayon may angal sa China dahil inaangkin nila yung teritoryo natin, yung ating soberanya, yung ating exclusive economic zone. Anong gustong gawin nitong professor na to, di ba? Tahimik lang ang Pilipinas. Hindi pwede yun. Sinabi ni Simbulan na kahit na ang Vietnam ay mayroong malakas na ugnayang pang-ekonomiya sa China, nahaharap naman ito sa isang maritime issue sa Beijing.
Alam din ng Vietnam na may nagkukumpit na dalawang superpower, kaya ginagawa nito ang lahat upang mapalakas ang kanilang puwersa. O yun ang kailangan nating matutunan, di ba? Palakasin natin yung puwersa natin. Hanggang sa umabot sa pagkakataon na hindi na talaga tayo kayang bulihin itong China. Pinayuhan din ni Bayan President Renato Reyes ang Naku, isa pa gobyerno to. ng Pilipinas na huwag masyadong umasa sa Estados Unidos at dapat na makipag-alyansa sa ibang mga bansa, lalo na ang mga bansang walang intensyon na maglagay ng military base sa Pilipinas. Binanggit ni Reyes ang panawagan na minsang ginawa ni dating Senador Leticia Ramos Shahani na dapat palakasin ang maritime capabilities ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang matatag na shipbuilding industry. Agree ako dun, no? Kailangan natin magkaroon ng shipbuilding industry para yung mga barko natin, mga assets ng PCG, Navy, tayo na mismo yung nagde-develop. Pwede naman tayong humingi ng tulong sa mga kaalyado nating bansa para magkaroon tayo ng magandang teknolohiya, di ba? Pero yung pag-develop mismo, yung pagbuo, pag-build, no, mas maganda nandito rin sa Pilipinas. Meron din tayo dapat ganun. Nagbigay ng pahayag sina Simbulan at Reyes matapos nagbigay sila ng talumpati sa isang forum sa University of the Philippines tungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang patuloy na ginagawa ang mga EDCA sites sa bansa, binanggit ni Reyes ng Administrasyong Marcos ay sinubukang makipagkaibigan sa US at China, ngunit ngayon lumilitaw na ang Pangulo ay mas kumakampi sa Washington pero hindi nito inaabandona ang Beijing. Punan na lang ng ano yun eh. Yung mga ganun, punan na lang ng mga ayaw kay Marcos nun eh, di ba? Kailangan tayo makipag-alyansa sa mga malalakas na bansa. Sa lahat ng bansa nga, sabi nga ni Marcos, di ba? Sabi nga ni PBBM, friend to everyone, enemy to no one, di ba? Ayaw natin ng may kaaway. Ang problema, China ang umaaway sa atin. Alangan ng akbayan pa rin natin yan, inaagaw na yung bahay mo, di ba? Mali yun, mga tol. No, kailangan natin talagang ipaglaban kung ano yung sa atin at kailangan silang sampahan kung ano man ang reklamong dapat isampa sa kanila dahil sa kanilang pagsira, no, sa karagatan, mga kapatid. 'Di ba? Ngayon nakita na natin yung sa West Philippine Sea, yung mga bahura dito, wasak-wasak na. Sinong sumira nun, mga tol? Siyempre yung mga dayuhan. Ikaw papayag ka ba? Yung backyard mo, yung bakuran mo, sisirain ng kapitbahay mo? Di ba hindi? Oh. Logic lang eh, di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.